Hello mga kaguro, kumusta na po? Sa episode natin ito, ating pag-uusapan ang basic salary at mga iba't ibang benefits and incentives nating mga guro. Ano-ano ba ang mga ito? Bilang mga guro sa Pilipinas ay mayroon tayong mahigit sa 15 mga benefits at incentives na natatanggap at yan ang matutunghayan natin sa video ito. Una ay ang basic salary na natatanggap nating mga guro. Itong 2023 nga ay ang huling tranche ng Salary Standardization Law. Makikita natin sa table ang teaching position ng guro at ang equivalent na salary nito. At ang bawat mga guro ay nakakatanggap ng mula 27,000 pesos bilang Teacher 1 hanggang 57,347 pesos sa Master Teacher 3. Sa taong 2024 naman ay inasahan ang pagtaas ng sahod nating mga guro. Ito ay base na rin sa mga pahayag ng ating pamahalaan at sa pag-aaral na ginawa ng DBM. Pangalawa naman ay ang natatanggap nating Personnel Economic Relief Allowance o PERA. Ito ay binibigay kasama ng ating monthly basic pay at ito naman ay nagkakahalaga sa 2,000 pesos bawat buwan. Ang PERA ay binibigay bilang tulong na rin sa atin para malabanan ang pagtaas ng mga bilihin at crisis na kinakaharap ng ating bansa. May mga proposed bills na sinasabi na dudublehin sana sa 4,000 pesos ang tinatanggap nating allowance. Pero sa ngayon ay hindi pa ito umuusad sa Senado. Pangatlong benepisyo ay ang uniform o clothing allowance. Ang clothing allowance naman ay binibigay sa pagsisimula ng April at ang bawat eligible na mga guro ay nakakatanggap ng halagang 6,000 pesos. Pang-apat ay ang mid-year at year-end bonus na nagkakahalaga sa ating isang buwan ng sahod. Ang mid-year bonus ay binibigay sa atin tuwing May 15, samantalang ang year-end bonus naman ay natatanggap natin ng hindi mas maaga sa November 15. At ilang buwan na lang at matatanggap na natin ito. Excited ka na ba dito, kaguro? Panglima ay ang natanggap na nating anniversary bonus. Ito naman ay binibigay tuwing milestone year o ika-5 taon ng ating kagawaran. At tayo nga ay nakatanggap nito noong June 23, 2023 bilang milestone year ng DepEd. At matatanggap ulit natin ito sa taong 2028 pa. Ito naman ay nagkakahalaga sa 3,000 pesos. Pang-anim ay ang tinatawag nating Proportional Vacation Pay o PVP. Ito ay binibigay bilang compensation sa atin sa panahon ng ating bakasyon na kung saan wala tayong trabaho. Ito ay nagkakahalaga sa isang buwan ng sahod na ibinibigay sa atin bawat buwan sa loob ng 70 days. Or in short, ito yung parang sweldo natin sa panahon ng school break at Christmas vacation. Pang-pito ay ang kakatanggap lang natin na performance-based bonus o PBB. Ang natanggap nating PBB ay base na rin sa nakuhang score ng ating kagawaran na 70 points na may rate at equivalent sa 45.5% ng ating monthly basic salary. Ang halagang makukuha natin ay nakabatay sa overall performance ng DepEd na kung saan tayo ay nire-rate at binibigyan ng score at dapat tayo ay umabot sa 70 points para ma-qualify tayo sa PBB. Ang may pinakamataas na score na 100 points, ang makukuhang amount ng PBB ay 65% ng basic salary. Pangwalo ay ang matatanggap na nating teaching supplies allowance o cash allowance. Ito ay binibigay tuwing magbubukas na ang klase para may pambili ang guro ng kagamitan sa pagtuturo at ito ay ibibigay na ngayong August 29. Ito naman ay nagkakahalaga sa 5,000 pesos. Kung na-approve sana yung panukalang batas na gagawin sanang 7,500 ang cash allowance para sa ngayong taon at 10,000 sana para sa susunod na taon. Kaso ito ay nakabinbin pa rin sa Kongreso at kailangan pa ng pangalawa at pangatlong pagbasa para ma-endorso ito sa Senado. Pang-siyam na benepisyo ay ang Teacher's Day Incentive na ibinibigay tuwing October 5 sa pagdiriwang ng World Teacher's Day. Ito ay nagkakahalaga sa 1,000 pesos na ibinibigay bilang pagpapakita ng suporta sa mga guro sa kanilang dedikasyon na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon. Pang-sampo ay ang Loyalty Pay. Ito ay binibigay kapag ang isang guro ay umabot na sa 10 taon sa serbisyo. Siya ay nakakatanggap ng halagang 10,000 pesos at 5,000 pesos naman kada 5 taon pagkatapos nito. Pero may ibang mga guro na nagrereklamo na sila ay hindi pa nakakatanggap nito. Mas maigi na tanungin nyo na lang po ang inyong EO patungkol dito. Pang-11
ay ang cash gift na matatanggap na natin kasabay ng year-end bonus. Ito naman ay binibigay sa pagsisimula ng November 15. Ito ay nagkakahalaga sa 5,000 pesos. Excited na ba kayo dito mga kaguro? Pang-12 ay ang Productivity Enhancement Incentive o PEI. Ito naman ay binibigay ng hindi mas maaga sa December 15 kada taon. Tayo naman ay nakakatanggap ng ganito sa halagang 5,000 pesos. Sa kadahilan ng ma-improve pa ang ating productivity. Ilang buwan na lang at matatanggap na natin ito mga kaguro. Pang-13 ay ang Service Recognition Incentive o SRI. Ang pagbibigay ng ganitong incentive ay nakadepende kung ito ay pahintulutan ng ating Pangulo at kung makakaya ba ng ating national budget. Kung matatandaan na ang dating Duterte administration ay naglaan ng budget para dito sa halagang 10,000 pesos sa bawat kawani ng gobyerno. At sa administrasyon ngayon ni PBBM ay pinahihintulutan niya ang pagbibigay ng SRI sa halagang 20,000 pesos. Pero ang ating kagawaran ay nakalikom lamang ng budget para mabigyan ang bawat personnel ng DepEd ng halagang 15,000 pesos. Pang-14 ay ang Special Hardship Allowance. Ang hardship allowance ay binibigay sa mga guro na dumadaan sa matinding hirap o sakripisyo bago marating ang kanilang paaralan na pinagtatrabahoan. Ang halagang makukuha nga po nila ay dapat hindi higit sa 25% ng kanilang basic pay. Pang-15 ay ang Rice Assistance. Ang pagbibigay ng Rice Assistance ay nakadepende din kung ito ay pahihintulutan ng ating Pangulo. Kung matatandaan na nagbigay nga ng one-time rice assistance ang ating pamahalaan sa bawat kawani ng gobyerno noong nakaraang taon, ito ay umaabot sa 25 kilos of rice. Sa ngayong taon ay hindi pa sigurado kung mabibigyan ba tayo nito. Pero merong ibang mga LGU ang namimigay talaga nito, lalo na tuwing panahon bago magpasko. Panghuli ay ang leave benefits na tinatamasa hindi lang ng mga guro, kundi pati na rin ng iba pang mga kawani ng gobyerno. At tayong mga guro ay nabibigyan ng mahigit sa 6 na mga leave benefits. Nariyan ang paternity leave para sa mga ama, maternity leave tuwing nanganganak yung mga gurong ina, sick leave, terminal leave, at iba pang uri ng mga leave benefits. At iyan po ang mga iba't ibang benefits at incentives na natatanggap nating mga guro sa DepEd. Para sa susunod na taon, aasahan na natin yung pagtaas ng halaga ng ating ibang benefits. Ayon na rin mismo ito sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng Department of Budget and Management. So hanggang dito na lang muna mga kaguro. Marami pong salamat sa panonood.